Ako si Albert Te. Ako si Aline Javier. Ako, si Chino Aison. Ako si Javi Rito. Ako, si Martin Pineda. At ito ang Makata para sa Bata. Uy mga pare, musta na kayo? Okay lang bro. Ano yung hawak mo, Abi? Libro ba yan? Ito, hawak ko. Hindi, libro tungkol sa mga Makata. Ang nerd mo naman bro. Uy, Marami ka kaya matututunan sa mga Makata. Talaga lang Sige, magbigay ka nga ng isang Makata. Hindi, ang hanap ko dito, si Michael Coroza. Sino yun? Oo nga, sino yun? Grabe, di nyo alam. Kayo pala yung nerd eh. Mas nito. Uy, tama na yan. Sige nga, Javi. Kwento mo na lang sa kanila kung sino si Michael Coroza. Okay. Tumigil na yung mga yan. Okay, so si Michael Coroza, pinanak siya noong August 26, 1969. Kina Marshall Zurilla Coroza at kay Salud Oriza Medina. Sa lungsod ng Marikina pala, tama. Siya nagbinata at nagtapos ng kanyang elementarya at high school. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts major in Philosophy sa UST, Master of Arts in Filipino Literature sa Ateneo de Manila dito lang, at Doctor of Philosophy in Filipino sa UP Dalawa. Buhay pa ba siya? Oo, Assistant Professor of Literature nga siya sa Filipino Department eh. Grabe kayo. Di nila narinig, kala nila patay na kagad. Sorry. Ano naman yung espesyal sa kanya? Siya ay... Teka lang. Ako naman, Javi. Oh. Dami mo na rin nasabi. Actually, tungkol kay Michael dami na Coroza. rin. Walang ulit na siyang nagkamit ng mga pangunahing gantimpala sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature para sa kanyang mga tula, sanaysay, maikling kwentong pambata. Pinagkalooban siya ng pambansang gawad Francisco Balagtas, komisyon sa wikang Pilipino bilang pagpapahalaga sa mga naiambag na niya sa kabang yaman ng wika at panitikang pambansa ng Pilipinas. Tinanggap niya rin mula sa mga maharlikang pamilya ng Thailand ang prestihiyosong Southeast Asia Writers Award o Sea-Right Award. Kaugnay nito, pinagkalooban siya ng National Commission for Culture and Arts ng Gawad Ani ng Dangal noong 2009. Dami eh. Wow, galing naman niya. Idol! Ano ba yung mga ginagawa niya? Marami na rin bro. Ilan sa mga sikat ay dilit-dilim. At ang tawag dito, tama, mga lagot na liwanag na pinagkalooban ng Ateneo de Manila University ng Publication Award para sa taong anong year ba yun? 2002 ba? 2002. At naging finalist para sa 2003 National Book Award for Poetry ng Manila Critics Circle. Galing niya talaga. Ang mga iba pa ay ang mga kwento pambata na Invisible Man, Ang Tatay, at ang mga kahon ni Kalon. Wow, ang dami nga. Parang puro pambata at tungkol sa pamilya ng mga nagawa niya. Tama ka dyan. Nakakabilib naman si Michael Coroza. Isa sa mga tula ni Michael Coroza ay ang putol. May kanang pa ang putol sa tambakan ng basura. Naka-Nike. Dinampot ng basurero, kumatas ang dugo. Umiling-iling ang basurero at bumulong. Sayang, wala na namang kapares. Dito sa tulang ito, ipinapakita ang mga karahasan sa likod ng kahirapan. Iisa lamang ang pangyayari sa tulang ito. Isang lugar, isang tauhan, at isang eksena. Sa unang linya pa lamang ay pinapakita na ang isang mahalagang detalye, na ang putol na paa. Pinakita rin ang kalagayan ng kanilang tahanan sa tambakan ng basura. At sa huling taludtod ng unang saknong ay ipinapakita ang isang sikat na produkto mula sa ibang bansa. Nang maipulot ito ng basurero, inaasahan lang dapat na makaramdam siya ng takot o gulat, lalo na nung kumatas ang dugo. Ngunit, isang katotohanan lamang ang naibahagi nito na napatunayan ng kanyang reaksyon. Sayang, wala na namang kapares. Sanay at malay na siya sa mga karahasan
dulot ng kahirapan.